Si Anthony Edwards, may report kasi ngayon na mawawala ng chance sa 300 million na contract sa loob ng 4 na taon at ito yung pangatlong kontrata niya dapat na pipirmahan. Last season, meron siyang 28 points, 5 rebounds, 3 assists per game. Kaso nakapaglaro lang siya ng 61 games at hindi siya nakasama sa All-NBA team. Technicality, dapat kasama si Edwards doon, kaso hindi pinayagan yung appeal niya na para mabaliwala yung 65 games rule. Pwede pang makakuha si Edwards ng 122 million sa loob ng 2 taon na malamang i-decline niya muna. Katulad kasi to ng setup ni Trae Young dati nung hindi siya nakasama sa All-NBA team, nawalan siya ng chance na makakuha ng max contract na hinahabol niya. Pero di ko lang alam din kung bakit ngayon agad din sinasama si Edwards na makakakuha ng extension. Kakatapos pa lang ng 2 taong kontrata niyang pinirmahan dati. May chance pa kasi si Edwards sa susunod na taon at kung masasama siya sa All-NBA team. Pero kung gusto kasi ni Edwards na makapasok ng finals or manalo ng championship, mukhang kailangan niyang kopyahin yung ginawa ni Bronson na nagkaroon ng pay cut. Dahil oras na pumirma si Edwards ng kanyang 2 kontrata, tapos na ang buffer window niya. Malaki na agad ang kakainin ng kontrata niya sa cap space ng Minnesota. Pili na lang din ang maisasama kay Edwards. Pwera na lang kung matuloy agad yung expansion team at malipat si Edwards at yung Minnesota sa East. So habang ginagawa ko to, hindi pa nagsisimula yung Game 7 ng Thunder at ng San Antonio. Pero manalo or matalo si Victor Wembanyama, panahalo pa rin siya. Kung manalo kasi si Wemby at San Antonio, double jackpot si Wemby pagdating ng off-season. Kung matalo naman ang San Antonio at si Wemby, jackpot pa rin si Wemby. Kasama siya sa All-NBA selection at nanalo ng Defensive Player of the Year. Kaya pwede siya makakuha ng 251 million na extension pagdating ng July. At kung next year masama ulit siya sa All-NBA team at All-Defensive team, aangat yung kanyang 251 million sa 301 million at siya ang magiging youngest player na merong 70 million sa kanyang kontrata kada taon. Papatak yun ng 51 to 70 million sa loob ng 5 taon. Ganong kontrata ang makukuha ni Wemby. Pang-alien. Naka-align pa yon sa kontrata ni Stephon Castle kasi next year pa magte-take effect ang pipirmahan ni Wemby this off-season. Kasabay nun, ang kontrata ni Castle pipirma na rin siya. Si Wemby ang headliner sa 2023 class na makakakuha ng top contract. Ang kasunod kasi niya yung Thompson Brothers, particular si Amen Thompson. Siya ang possible makakuha sa Rockets ng 250 million. Hindi binigay dati ng Houston kina Jalen Green at Alperen Sengun yung max contract. Pero kay Thompson, naka-align sa kanya ng 250 at mag-a-average siya ng 40 to 50 million per year. At 2028 pa magte-take effect ang kontrata na yon. Para sa isang player naman na may average na 18.7 rebounds, 5 assists, 53 and 21%, medyo mataas yung kontratang pwede maibigay kay Thompson. Mapapaagad din na matapos yung buffer ng Houston kapag nakuha ni Thompson yung max contract. Si Brandon Podziemski, si Golden Child, kasama na rin kasi doon makakakuha ng extension. Yung tatay niya na una na nakakuha ng extension, si Steve Kerr. Pero kay Podziemski kasi estimated nasa 20 to 25 million kada taon ang maibibigay sa kanya. Around 80 to 100 million sa loob ng 4 na taon. Ito lang yung balakid kay Podziemski. Kung ang Warriors ay maghahanap ng isang star player, particular si Kawhi, hindi muna siya mabibigyan ng Golden State ang contract extension dahil hindi siya maisasama sa trade or sa package. Based sa mga report, may assurance pa rin si Golden Child sa contract. Pero nakadepende yon kung isasama siya sa package para sa ibang player na gustong makuha ng Golden State. Si Bronny sinama na rin pero meron din 2 taon pang natitira kay Bronny. Inaccept kasi noong nakarang taon ng kanyang club option at yun ang magagamit niya next season. Yung 2028 naka-club option din pero pwedeng i-decline ng Lakers at kasama na siya sa free agency bilang package. Nakadepende di umano kay LeBron ang kontrata ni Bronny kung babalik si LeBron sa LA. Hindi na rin kasi makukuha ni LeBron ang 50 million or around 30 million pababa kung babalik siya ng Lakers dahil nga naghahanap na ng mai-align kay Luka.
At sinabi doon mas better na kumuha si LeBron ng nasa minimum contract dahil meron naman nag-aantay sa kanyang 40 to 70 million kung tatanggapin niya ang retirement tour para sa rights sa mga streaming platform. Na pwedeng i-accept ng Lakers ang club option ni Bronny kapag nagstay si LeBron sa LA. Pero kapag lumipat si LeBron, kasama doon si Bronny na posibleng malipat din at pwedeng i-decline agad ng Lakers ang club option nitong si Bronny.